Magandang gabi po, Sir Malikmata. Ako po si Sarah. Share ko lang po sa inyo itong ilan sa mga kwentong kababalaghan namin ng kaibigan ko sa Baguio na nangyari isang taon din lang ang nakakalipas. Ito pong kaibigan ko ay tawagin na lang nating Tin. Siya po ay nakilala ko nung nasa kolehiyo pa lang ako. Matatag pa rin po ang pagkakaibigan naming dalawa. Kahit ngayong parehas na kaming merong mga trabaho at madalang na lang kung magkita. Minsan nga po naming napag-usapan na sa sunod na pagkikita namin ay kung pwedeng bumisita naman kami sa Baguio para mag-food trip at pumasyal sa ilang mga sikat na lugar doon. Ilang buwan din po ang lumipas bago natuloy yung plano naming yon, Sir Malikmata. Si Tinang unang nag-aaya sa akin dahil tumugma ang schedule naming dalawa. Parehas kaming walang pasok sa mga araw kung kailan kami pwedeng umalis. Kaya naman ay tinuloy na po namin. Nung dumating na yung araw ng pag-alis namin, ay nagdesisyon kaming sasakyan na lang ni Tinang gamitin. Pagdating naman sa tutuluyan, ay maghahanap na lang kami ng staycation kung saan kami pwedeng tumuloy ng 3 araw. Since 3 araw ang plano naming bakasyon. Maaga po kaming umalis noon dito sa Manila. At habang nasa biyahe, ay nag-book na ako ng pwede naming tuluyan. Makalipas ang ilang oras, ay nakarating na rin po kami sa Baguio. Dumaan muna kami sa isang resto para kumain. At nang matapos ay dumiretso na po kami sa staycation na napili namin. Nang makarating kami doon, ay agad lang kaming nag-inquire sa isa sa mga staff na nag-aasikaso doon. Sobrang approachable po niya. Kaya naman ay agad niya kaming kinausap patungkol sa mga kailangan naming malaman sa loob ng ilang araw na pananatili doon. Pagkatapos ay sinamahan niya na po kami sa room na nakuha namin ni Tina. Iyon pong kwarto ay hindi maipagkakailang may kalakihan. Merong 2 mga kama, small kitchen, malawak na banyo, at meron ding living area kung saan naroon ang TV at mga gamit na pwede mong mapakinabangan kung gusto mong mag-relax. Kagaya na lang ng mga board games, gitara, at kung ano-ano pang pwede niyong paglibangan. Nagustuhan po namin ni Tin yung kwarto. Pagkakita nga namin doon ay tuwang-tuwa kami at sinabi naming mukhang mapapasarap ang bakasyon namin doon. Pero doon po kami nagkamali. Dahil sa pinakaunang gabi pa lang, ay nag-umpisa na yung mga hindi ka nais-nais naming karanasang magkaibigan. Pagkatapos po pala naming ilapag at ayusin ang mga gamit namin doon sa kwarto, ay lumabas muna kami para mamasyal. May pinuntahan din kaming coffee shop na matagal nang tinitignan ni Tin online. Gabi na rin po kami nakabalik noon sa staycation. Siguro ay mga pasado 9:00 na rin. Nang makarating sa kwarto ay naglinis lang kami ng katawan. Saglit na nag-asikaso ng mga gamit at hindi rin nagtagal ay nagpahinga na kami sa sari-sariling mga kama. Mabilis na lumipas ang mga oras noon. Nang maalimpungatan ako mga bandang 3:00 ng madaling araw. Nagising po ako noon kasi nagsasalita si Tin sa kama niya. Yung tono pa ng boses niya ay parang inaantok. Pero napilitang maalimpungatan. Hindi ko po maintindihan yung sinasabi niya noon. Kaya naman ay binuksan ko ang ilaw para magliwanag dun sa kwarto. Nung buksan ko yun ay mukhang nasilaw ang kaibigan ko at tuluyan ang nagising. Tinanong ko pa siya noon kung anong sinasabi kanina at napalitan ng pagkalito ang ekspresyon niya. Sinabi niya noon sa akin na sinasabihan niya raw ako kanina pa na wag hilain ng hilain yung paa niya. Naalimpungatan kasi raw siya mga bandang 2:00 at nakitang may babaeng nakatayo sa may paanan ng kama niya. Bagaman hindi niya nakita ang itsura noon, ay ako na agad ang naisip niya dahil 2 nga lang naman kaming magkasama sa kwarto.
Ang ginagawa raw po nung babae ay paulit-ulit na hinihila yung mga paa niya. Kaya dumadaos-dos siya ng dumadaos-dos at hindi makapagpahinga ng maayos. Dahil nga nagagambala ang pagpapahinga, ay pilit niya na raw akong sinaway na tigilan na siya dahil gusto pa niyang magpahinga. Pero hindi raw ako nakikinig. Sa kalagitnaan ng pagkukwento niya, ay agad ko na po siyang pinatigil, Sir Malikmata. Sinabi ko po nun sa kanya na naalimpungatan ako dahil napakinggan ko siyang nagsasalita mag-isa. Kinumpirma ko rin sa kanya na hindi ako yung humihila sa mga paa niya dahil kasarapan din ng tulog ko ng mga oras na yon. Para pong biglang nilisan ng antok ang katawan niya nun at napaupo sa kama. Tinanong niya nun sa akin kung seryoso ba ako. At syempre, walang pag-aalinlangan din naman akong tumango. Tinanong ko pa siya nun kung sigurado ba sa nakita. Baka naman kasi nananaginip lang siya. Tinanong ko rin kung sigurado ba talaga siyang may humila sa mga paa niya habang nakahiga. Saglit siyang napatigil nun at tumango. Sinabi niyang hindi raw siya pwedeng magkamali. Matagal po kaming nagkatitigan nung magkaibigan, Sir Malikmata. Bakas ang takot sa mga mata. Dahilan para hindi na po kami muling bumalik sa pagtulog. At sa halip ay nagkwentuhan na lang hanggang sa mag-umaga. Nung sumapit pa nga po ang umaga, ay napag-usapan na lang naming baliwalain na lang yung nangyari. Since ilang araw din lang naman kami doon at nakapagbayad na rin kami. Hassle pa rin kung aalis agad. Dagdag mo pang marami rin kaming agenda ng araw na yon. Mga bandang 8:00 po ng umaga, nung umalis kami sa staycation at muling namasyal sa ilang mga lugar sa Baguio. Sobrang nag-enjoy kami at agad na nawala sa mga utak namin yung naging karanasan sa kababalaghan. Mga bandang 9:30 na rin po ng gabi nung makauwi kami. Pagod na pagod po kami noon. Kaya naman pagkatapos mag-shower ay dumiretso lang kami dun sa may living area para kumain ng mga pagkain tinake-out namin ni Tin. Magkatabi po kami noon sa upuan habang nanonood sa TV. Wala kami halos imika noon at abala sa pagkain at panonood. Nang maya-maya ay lubos kong ikinagulat nung may malakas na puwersang tila humablot sa pinggang hawak ko. Dahilan para tumilapon yun sa sahig. Kasama ng pagkaing bahagya ko pa rin lang nagagalaw. Nagkatinginan po kami noon ni Tin at tinanong niya ako kung anong nangyari. Ang akala siguro niya ay aksidente ko lang yung nahulog dahil yun naman po talaga ang maiisip ng kung sino mang makakakita nung nangyari. Gusto ko man pong sabihin kay Tin yung totoo, ay iba ang pakiramdam ko nun sa kwarto. Hindi ko maipaliwanag ng gusto pero tila po may not welcoming presence nun sa lugar. Parang may nakatingin sa aming magkaibigan at nag-aabang. Siguro ay nag-aabang ng tunay naming magiging reaksyon sa presensyang hatid niya. Bahagya na lang po akong tumikhim nun at sinabi kay Tin na nadulas lang ang kamay ko. Dahilan kung bakit tumilapon yung pinggan kasama ng pagkain sa sahig. Hindi naman na po siya nagtanong pa nun at tinulungan na lang ako sa paglilinis. Mukha ring hindi siya kinutuban sa naging sagot ko. Noon pong matapos kaming kumain, ay saglit lang kaming nagkwentuhan at kalaunan ay dumiretso na sa mga kama namin para magpahinga. Muli pong dumaan ang mga oras hanggang sa magising ako mga bandang 12:00 ng madaling araw. Nagising po ako noon nang mapakinggan ng kaibigan kong nagsisisigaw sa kama niya. Dahil madilim sa buong kwarto at hindi ko siya masyadong maaninag, ay binuksan ko po ang ilaw para magliwanag. Noong maliwanag na sa kwarto ay laking gulat ko sa nakita. Nagtataasa ng mga buhok ng kaibigan ko
at parang may humihila po sa mga yon na hindi namin nakikita. Pilit na hinahawakan ni Tino ng buhok niya habang humihingi ng tulong sa akin. Halos mangiyak-ngiyak na. Agad ko po siyang nilapitan nun para tulungan. Noon pong makalapit ako kay Tin, ay bigla na lang bumaba at bumalik sa normal yung mga buhok niya. Nawala na po yung umihila doon. Nagreklamo po nun si Tin na sumasakit yung ulo niya. Kaya naman ay agad ko siyang inasikaso at tinanong kung gusto ba niyang umalis na sa lugar na yon ng madaling araw din yon. Lumabas po kami noon para pumunta sana at makipag-usap sa isa sa mga staff para magpaalam na nga alis at para isettle na rin yung tungkol sa mga binayaran namin. Kaso nakakapagtakang wala kaming naabutan doon sa may front desk at wala kaming nakitang kahit isa sa mga staff doon. Ilang minuto rin po kaming umikot para maghanap. Pero hindi namin sila nakita. Kaya naman ay bagsak ang mga balikat namin bumalik sa kwarto. Nag-usap na lang kami noon na kinabukasan din, kinaumagahan, ay aalis agad kami para maghanap ng panibagong matutuluyan. Since nagdesisyon na rin kaming mag-extend pa ng ilang araw sa pagbabakasyon, ayaw naman naming magtiis pa sa lugar na yon at tuluyang masira ang bakasyon naming magkaibigan. Dahil nga pasado 12:00 pa lang noon ng madaling araw at pagod na pagod din kami ni Tina, ay bumalik na lang kami sa pagtulog. Pero magkatabi na po kami sa kama at sinigurado naming bukas ang lahat ng mga ilaw sa kwarto. Sa mga palad din namin ay merong mga rosaryo na kinuha pa namin sa sasakyan ni Tina. Nakabalik naman po kami sa pagpapahinga at nagising kami ay mga bandang 6:00 na ng umaga. Dahil kailangan nga naming gumayak no ng umaga at maghanap ng panibagong matutuluyan, ay nag-impake na ng mga gamit namin si Tina. Habang ako naman ay dumiretso sa banyo para maligo. Nang makapasok po ako sa banyo, ay normal naman ang lahat. Wala naman akong napapansing kakaiba nung una. Kaso noon pong nagsasabon na ako ng katawan, ay doon ko na naman naramdaman yung pakiramdam na parang may nakatitig sa akin. Mas mabigat po siya nung mga oras na yon. Kaya napatigil ako sa ginagawa. May minsang nakapagsabi sa akin na kapag alam mong may nagpaparamdam o may nag-aabang na masamang elemento sa iyo, ay huwag mong papansinin o huwag mong ipapahalatang natatakot ka dahil sasamantalahin nila yon para masaktan ka at gawa ng masama. So pinilit ko pong umaktong normal nun at ipinagpatuloy na lang ang ginagawa. Nung matapos ako sa pagsasabona, ay binuksan ko na ang shower para magbanlaw. Pero ganun na lang ang kilabot ko nung bigla pong may pumihit nun para mamatay. Saglit akong napatigil pero dinedma ko na lang yung nangyari at muling binuksan yung shower. Inakala kong tatantanan na ako pero bigla na naman po yung pinatay. Bubuksan ko pa lang sana ulit yon nung bigla na lang nagpatay sindi ang mga ilaw sa banyo. Mas masama na po yung pakiramdam ko nito. Dahil dun ay agad na po akong nagtapis ng tuwalya at naglakad patungo sa may pintuan para sana lumabas at sabihin kay Tin yung nangyari. Pero ganun na lang po ang gulat ko nung hindi mapihit yung doorknob. Para pong may naghahawak nun sa labas. Patuloy pa rin ang mabigat na pakiramdam sa loob ng banyo, Sir Malikmata, at yung pagpapatay sindi ng mga ilaw. Agad ko na pong kinatok ng malakas yung pintuan at tinawag si Tin sa labas. Agad naman po siyang lumapit nun sa may pinto at tinanong ako kung anong nangyayari. Sinabihan ko pa siya nun na buksan ng pintuan, kaya naman ay sinubukan niya, pero ayaw po nung magbukas. Naiiyak na po ako noon dahil ramdam kong parang may nakatayo sa may likuran ko. Tumatakbo na sa isipan ko ang maaaring mangyari sa akin. Ilang beses pong sinubukang buksan ni Tin ang pintuan. Kaso ay hindi po talaga yun magbukas.
Kaya naman ay sinabi niya sa akin na lalabas lang daw siya saglit at tatawag ng staff. Ayoko pa sana siyang paalisin noon dahil natatakot akong mag-isa. Pero wala kaming ibang choice. So saglit pong umalis nun si Tina. Habang ako naman ay naiiwang pilit pa rin binubuksan ng pintuan. Dahil na rin siguro sa lubusang pagpapanik ay nanikip na po ang dibdib ko at nahihirapan ng suminghap ng hangin. Parang sasabog na rin ang ulo ko nun at pakiramdam ko ay bigla na lang akong bubulagta doon. Mabuti na lang at agad ding dumating si Tin kasama yung staff at agad na nabuksan yung pintuan. Sobrang sama po ng pakiramdam ko noon na kinailangan ko pa munang magpahinga bago kami tuluyang muling mag-empake. Kinausap na rin namin noon yung staff at sinabi nga alis na kami. Hindi na siya nagtanong pa noon at agad na lang kaming tinulungan sa mga kailangan namin. Noong ding araw na yun ay naghanap kami ng panibagong matutuluyan. Maayos naman na yung sumunod naming nalipatan. At yun na ang tinuluyan namin hanggang sa dumating ang huling araw ng bakasyon naming magkaibigan. Sir Malikmata, nag-enjoy naman kami sa Baguio trip na yon. Sadyang hindi lang namin makakalimutan yung staycation na bahagyang sumira sa masaya dapat naming bakasyon. Yo, what's up sa inyo mga kamalikmata? Musta po kayo? Isang kwento lang po muna tayo ngayon Kasi parang bonus lang po dahil marami po tayong isa-shoutout ngayon. Marami po tayong pasasalamatan. So parang shoutout segment lang po ito and then may bonus na story lang po. So ayun. Magti-thank you and mag-shoutout lang po ako. Magbabasa lang po ako ng mga nag-comment sa ating mga videos nitong mga nakarang araw. Hello and shoutout sa iyo, Storya You. Thank you po. Storya You, shoutout sa iyo. Shoutout din sa iyo, Ma'am Angel Pascual. Thank you rin po, ma'am. Thank you. Shoutout din sa iyo, Beauty Rose San Agustin. Shoutout po. Shoutout din sa iyo, Boss Bobby Ong Sueco. Shoutout, Boss Bobby Ong Sueco. Shoutout din sa iyo, Pain. Shoutout din sa iyo, Kijel Whitey. Shoutout sa iyo, Kabeshi Vlog. Shoutout sa iyo, Van Bacolod TV. Shoutout din kay Loberiano Leia C. Shoutout din sa iyo, Boss Rainier Basiliote. Shoutout sa iyo, Anak ng Kulog. Shoutout sa iyo, Aiza Hazel Lolor from Dubai. Shoutout sa iyo. Thank you po. Shoutout din sa iyo, Ma'am Liza Erio. Shoutout din sa iyo, Ma'am Neri Pobalate. Shoutout din sa iyo, Dovan Liscano. Shoutout Unknown. Shoutout Camille Pakuan. Shoutout Julian Sardalia. Shoutout Doc Mart T17. Shoutout po. Shoutout sa iyo, Woni. Shoutout sa iyo, Nana and Laleng. Shoutout din, Rosendo Natividad Jr. Shoutout LC. Shoutout Hail Rain LED. Shoutout LVS3. Ano ba yan? Bermilio. Shoutout sa iyo. Shoutout sa iyo, Ma'am Dimples Yumi. Thank you po, ma'am. Shoutout sa iyo, Mary Santos. Shoutout sa iyo, Boss Ryan Rosel Ong Bueco. Shoutout The Outdoors and The Odds. Shoutout Chris Bongon. Shoutout Norin Carale. Shoutout po Ma'am Anoch Nibla. Shoutout Alice
Alice No Malice. Shoutout sa iyo, Ma'am Patty Patuti. Shoutout po, ma'am. Thank you po. Shoutout Karen Villaflor. Shoutout sa iyo, April Lee. Shoutout sa iyo, Ma'am M. Sharma. Thank you po, ma'am. Shoutout Lisbeth. Shoutout Lisbeth Ruz. Shoutout sa iyo, Nenang Liz Casimiro. Shoutout po. Shoutout Ma'am Gemma Rose Sabakan. Shoutout Karin Mays. Shoutout Rosemary Ocampo. Shoutout Ma'am Joanna Pedrosa. Shoutout Unroll VR. Dami na ito. Shoutout Hyacinth Rocio. Shoutout sa iyo, Dea Lagdona. Marianne Faye. Shoutout po. Shoutout Samantha Ramos. Shoutout sa iyo, Sofia Kayla Filipina. Shoutout Ma'am Rachel Francisco. Dami. Shoutout sa iyo, Miss Pinky. Shoutout Krisia Guevara. Shoutout sa iyo, Rafi Dionog. Shoutout Just Marvin. Shoutout sa iyo, Lot Orias. Shoutout sa iyo, Ma'am Cristel Dane Valerio. Shoutout po, ma'am. Thank you po. Shoutout kay Shamela. Shoutout sa iyo, Shamela. Shoutout sa iyo, Gino. Shoutout sa iyo, Rose Kim. Shoutout po. Shoutout, I Can Shine on You. Araw ng buhay ko. Thank you po, ma'am. Shoutout po sa iyo. Shoutout sa iyo, Justin Cyrus. Shoutout Isadora Orinday. Shoutout po. Shoutout Lindsay. Shoutout Razel Roque. O Rizel. Shoutout sa iyo, Alu Kalama. Shoutout Sazi Mafi. Shoutout Kaleha April Ira. Shoutout po. Shoutout Hannes Sowet. Shoutout sa iyo, Ma'am Nix Katigan. Shoutout po, ma'am. Thank you po. Shoutout IC Studio. Shoutout Babe Mahal Kita. Uy. Shoutout po. Shoutout sa iyo, Aika Hepolio or Jepolio. Shoutout po. Stolen Child, shoutout sa iyo. Sheila Mahusay, shoutout po. Ang husay mo. Shoutout Celeste Ariscado. Shoutout po. Shoutout Shinin or Shinin. Shoutout sa iyo. And shoutout kay Ma'am Shinamay Ekalne. Shoutout po, ma'am. Matcha Latte, shoutout sa iyo, Matcha Latte. Yano Resuhento, shoutout po. Shoutout sa iyo. Tina Ski, shoutout po sa iyo, Tina Ski. JV Ebonia, shoutout sa iyo, JV Ebonia. Shoutout sa iyo, Mr. Calls. Hi, Ma'am Eriza Miguel, shoutout po sa inyo. Thank you po. Shoutout sa iyo, Malu28. Shoutout Kuya CJ. Shoutout po, Ma'am Kunyang Lorna. Thank you po, ma'am. Shoutout po sa inyo. Shoutout din kay April Gabriel. Shoutout sa iyo, Ma'am April Gabriel. Shoutout sa iyo, Motosui Vlogs. Hajime Yumi 2026, shoutout sa iyo.
Shoutout sa'yo, Ma'am Roxy Gontinias. Tama ba? Roxy Gontinias. Shoutout po sa inyo, ma'am. Thank you po. Shoutout Lorena Sampoton. Shoutout sa'yo, Ma'am Lorena. Shoutout Bloomy Plushy. Thank you. Shoutout po sa'yo. It's My Life. Shy. Shoutout sa'yo. Shoutout Vic Lug Strat. Shoutout po Vic Lug Strat. Shoutout Leia Velano. Shoutout po. Shoutout sa'yo Sub at Yan. Shoutout po. Shoutout Ma'am Joanne Mori. Hi Ma'am Joanne Mori. Shoutout po. Thank you po. Shoutout sa iyo, Avril Tabuyan. Yumi Akabane. Shoutout po, Ma'am Yumi Akabane. Shoutout sa iyo, Gian. Shoutout sa iyo, kaka-cellphone mo yan. Kaka-cellphone mo yan. Shoutout po. Mary Joy Espinosa. Shoutout po. Thank you po. JM Hena, shoutout. Ma'am Bridget Manalak, shoutout po. Thank you po. Ang dami pa. Wait lang po. Shoutout Mayan Duca. Hi Ma'am Mayan Duca, shoutout sa'yo. Ruth Villegas. Shoutout po Ma'am Ruth. Miriel. Shoutout sa'yo Ma'am Miriel. Maria Maryhill Dairo. Shoutout sa'yo. Mark Justin Nalda. Shoutout po. Thank you. Like this yo. Shoutout sa'yo. Like this yo. Elizabeth Muñeno. Ma'am Elizabeth. Shoutout po. Gayle Datario. Ma'am Gayle. Shoutout. Nessa Azi. Shoutout po Ma'am Nessa Azi. Lilith Asmadus. Shoutout po. Paula Saldarriaga. Ma'am Paula, shoutout po sa iyo. Thank you po. Ma'am Mea Nolitsak. Thank you, shoutout po. Ma'am Mitch N. Shoutout po sa inyo, Ma'am Mitch. Thank you po. Hello po, Ma'am Aubrey Delgado. Thank you po. Shoutout po sa iyo. Welcome back din po. Nagbabalik po kayo, Ma'am Aubrey Delgado. Kay Boss Kabanong, thank you sa'yo. Boss Kabanong, thank you. Shoutout sa'yo. Kay Ma'am M. Sharma, thank you po. Shoutout po. Ma'am Angel M. Shoutout po sa inyo. Thank you po, Ma'am Angel M. Ma'am Myla Bayrana. Shoutout po. K56. Shoutout sa'yo, K56. Elisa Suarez. Ma'am Elisa, shoutout po sa inyo. Thank you po. Fritz. Shoutout sa'yo, Fritz. Thank you. Shoutout Kate Angel. Ma'am Kate, shoutout po. Koya Mowel. Shoutout sa iyo. Sarah Jane Antonio, shoutout po. Boss Romeo Ibanez, shoutout sa iyo. Thank you. Juliet Falabi. Hello Ma'am Juliet, shoutout po sa inyo. Thank you po. Julian Santos, Ma'am Julian, shoutout po. Thank you. Charles, shoutout sa iyo. Nasty Boy 123, shoutout po. Thank you. Mark Loredo, shoutout po. Jake Tarala, shoutout Boss Jake. Shoutout sa iyo, Ma'am Yans Brusola. Thank you po, Ma'am. Shoutout po. May C. Abby. May C. Abby. Shoutout po. And shoutout sa iyo, Ma'am Rachel Francisco.
So ayun, hanggang dito na lang po muna ang ating shoutout mga kamalikmata. Maraming salamat po sa inyong paghihintay, pag-aabang ng ating stories. And shoutout po sa inyong lahat. Ayan. So yun, maraming salamat pong muli. At kita-kits po sa mga susunod na kwento. Ako po muli si Van Malik, ang inyong narrator. Peace out.